Isang maganda, masaya at pinagpalang araw po sa buhay ng bawat isang naririto, nasa kani-kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Tunay po na napakabilis lumipas ng panahon. Tayo po ay nasa huling linggo na ng Setyembre na patuloy po nating nararanasan ang kabutihan, pagpapala at paggabay ng ating Diyos na buhay. Ano man po ang ating pinagdadaanan, ano man po ang ating napagdaanan, nasaan man po tayong sitwasyon ng ating mga buhay ngayon, tunay po na ang Diyos po natin ay kailanman hindi tayo iniwan ni pinabayaan man. For the Word of God said, the Lord will fight for you. You only need to be still. Kaya po, sa araw po na to, panghawakan po natin ang salita ng ating Diyos na buhay at nandoon po na tayo po ay kanyang iingatan at patuloy na gagabayan. Let us all give glory and praises and honor to our God ngayong umaga. Kaya po inaanyayahan ko na ang lahat ay magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Camille sa opening prayer at ng worship team. Sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus,
Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Yes, Jesus. Yes, so Jesus, hallelujah. Father, Panginoon, tunay nga, Lord, that worthy is your name, Father. Lord, Ikaw, Panginoon, ang Diyos na walang katulad, Panginoon. Ikaw, Lord, yung Diyos, Panginoon, na tumutugon sa aming mga panalangin. Ikaw, Lord, yung Diyos, Panginoon, na pinakamakapangyarihan sa lahat, Father. Salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, na ngayong umagang ito, Father. Patuloy, Lord, na Ikaw ay pinupuri namin, Panginoon. Sinasamba, Panginoon. Itinataas namin, Panginoon, ang iyong pangalan, Father. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God. Salamat, Panginoon, na nandun, Father, yung pagsama mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa nakaraang linggo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na nandito kami, Panginoon, may lakas, may sigla, at punong-puno ng pag-asa, O Lord. Salamat, Father, na binigyan mo kami, Panginoon, ng pribilehiyo upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, na nandun, Father, yung pagsama mo, yung kalakasan, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin, O Lord. Tunay nga, Father, na hindi man kami karapat dapat, Panginoon, ngunit salamat, O Diyos, sapagkat kaming mga anak mo'y pinili mo, Father. Lord, salamat ngayong umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na Ikaw yung manahan sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy, Lord, na samahan mo, Panginoon, ang aming gawain, O God. Lord, laging Ikaw, Panginoon, yung maitaas. Laging Ikaw, Panginoon, yung mapapurihan, Father. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng iyong gagamitin ngayong umagang ito. Patuloy, Lord, na langisan mo ang kanilang mga labi, Father. Patuloy, Lord, na Ikaw yung manguna sa kanilang mga buhay, Lord. Use them, Father, mightily and powerfully, O God. Lord, lahat, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, na gagamitin mo, Lord, mula sa offeratory, O God, mula sa magpo-closing, Panginoon. Lord, yung mga tutugtog, Panginoon. Even, Father, yung song leader, O God. Lord, lahat, Panginoon. Patuloy, Lord, na Ikaw yung manguna sa kanilang mga buhay, O Lord. Patuloy, Lord, na Ikaw yung maitaas sa kanilang mga buhay, Panginoon. At patuloy, Lord, na habang sila'y nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na maramdaman, Panginoon, ng buhay ng bawat isa yung presensya mo, O God. Salamat, O God. Let your Holy Spirit flow in this place, Panginoon. Flow in every places, Panginoon, na nandun, Panginoon, na nakikinig ngayong umagang ito, O God. Salamat, Lord. Lalong-lalo na, Panginoon, ang yung gagamitin, Panginoong mensahero, O God. Patuloy, Lord, na langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon, at ang bawat salita na lalabas sa kanyang mga bibig ay magbibigay ng pag-asa, O Lord. Magbibigay, Panginoon, ng kalakasan, Father. At Lord, gamitin mo siya, Panginoon, mightily and powerfully, O God. At Lord, Ikaw lamang ang maitaas sa kanyang buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi aksidente, O God, kung bakit naririto kami, Panginoon. Na hindi aksidente, Panginoon, kung bakit nakikinig ngayong umaga na to, Panginoon, yung mga kapatid namin, Father, sa live stream, O God. Alam namin, Lord, Ikaw ay may gagawin ngayong umagang ito. May mga panalangin masasagot, O God. Lord, may sakit, O God, na makakaranas ng kagalingang nagmumula sa iyo, Jesus. Lord, may mga nanghihina, Panginoon, na magkakaroon ng panibagong sigla, magkakaroon, Panginoon, ng panibagong lakas, O God. Lord, dahil Ikaw, Panginoon, ang hari ng mga hari. Ikaw, Lord, ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw, Lord, ang natatangi, Panginoong Diyos, na sumasagot sa aming mga panalangin, O God. Alam namin, Panginoon, may ginagawa ka ngayong umagang ito. Alam namin, Panginoon, may inaayos ka, Father. Lord, patuloy, Lord, na Ikaw lagi ang siyang manguna, Panginoon. At Lord, dalangin namin, Father, ang katagumpayan ng gawain namin ito, Panginoon. Patuloy, Lord, na Ikaw yung sumama. Ikaw ang siyang manguna, Father. At Lord,
Ikaw, Panginoon, ang laging maitaas at mapapurihan ngayong umagang ito. Salamat, 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 Lord. We claim victory upon victory, O God. We claim prosperity upon prosperity, Jesus. In Jesus' name, we claim blessing upon blessing, O God. We claim healing upon healing, O Lord. Lord, may gagawin ka ngayong umagang ito. Salamat, 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 O Diyos. Laging ikaw, Lord, ang maitaas at mapapurihan, Panginoon. Salamat, salamat. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, O God. Ikaw lagi ang maitaas, Father. Sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila. And everybody say, Amen! Amen. Tunay nga po na sa umagang ito, nagkasama-sama po tayo upang awitan at sambahin ang ating dakilang Diyos. Kaya bibigay po natin muli ang pinakamataas na papuri sa Kanya. Halina't sama-sama, purihin
Yes. Shalom, O Diyos, ang prinsipyo po ng kapayapaan. Salamat sa umaga pong ito na kami po ay nakasamba sa inyo. Salamat meron kaming Diyos na nalalapitan, kumakalinga sa amin. Salamat po, meron din po kaming spiritual family sa lugar na ito at sa bansang Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Salamat po, may biological family din kami. At salamat po, may mga tahanan po kami, may mga sasakyan, may mga trabaho, yung iba po ay nag-aaral. Salamat po na kami po ay nakakakita, nakakarinig. At sa hininga na pinagkakalam niyo po sa amin araw-araw, maraming salamat po sa inyo pong biyaya, grasya. Kami po ay naligtas, napatawad sa pamamagitan ng tinapos ni Jesus na trabaho doon sa krus ng Kalbaryo. Sa kanya muling pagkabuhay, nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan, nagkaroon kami ng pag-asa, at kami po ay naging anak mo. Tinatakan kami ng Banal na Espiritu. Ang aming pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay at naging tagapagmana ng inyong kaharian. Salamat sa buhay na wala hanggan. At ngayon po umaga, samahan niyo kami. Maging mga nakikinig na mga magulang, kabataan sa ibang bansa dito po sa Pilipinas. Bigyan niyo po kami ng lubos na kapayapaan sa aming puso upang magawa namin ang inyong purpose at plano sa aming buhay. Salamat po sa music ministry, sa mga ginagamit po patuloy sa iglesang ito. Salamat, may mga workers kami, may mga leader, member, at sa mga tao na patuloy na nakikinig po sa gawain sa lugar na ito, na mahal niyo po sila. Salamat po sa pagkakataong ito. Kami po ay vessel ng kapayapaan. Vessel po kami ng victory. Vessel po kami ng pag-ibig at pagmamahal. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So praise God at good day po sa ating lahat. At salamat po sa patuloy niyo pong pag-share dito po sa gawain natin. At patuloy po marami nakakarinig ng kanyang buhay na salita. Sa ating po mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, sa mga taong konektado sa atin, salamat sa inyong patuloy na pag-share. So, ang topic natin ngayong umaga ay Peace of God. Kapayapaan mula sa Diyos. So, alam niyo po, mayroong isang doktor na nag-survey sa kanyang clinic, habang nakapila po yung maraming tao, ay tinanong niya yung mga pasyente kung anong wish nila, ano yung gusto nilang pinakamaganda mangyari sa kanilang buhay. At ayon po dun sa survey po ng doktor, ay 67% yung nagsabi na magkaroon sila ng peace of mind. So, nangangailangan ng kapayapaan ang marami pong tao. Kahit po sa Japan, pinakamataas sa bilang ng mga nagsusuicide, ang dahilan ay minsan pag nawalan sila ng trabaho o nag-divorce, nawawalan sila ng pag-asa at nagsusuicide sila. Dahil, syempre, wala silang tunay na relasyon sa Diyos. Hindi naman po lahat, pero karamihan. At yan po ay nakatala sa mga pahayagan. Kaya po itong kapayapaan ay wala namang pinagmumulan ng kapayapaan kundi ang Panginoon Hesus lamang. At yan ay bunga ng ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Kanina po, habang ako po ay nagpe-prepare po piniprepare ko po ang sarili sa gawain,
ay nakita ko yung sasakyan ay na flat po, ano ho. Yung goma ay walang hangin, ano ho. So, siyempre, pagkatapos po ng gama ito, may lakad pa ako, kaya sinubukan kong ayusin. Pero nakita ko po na nasa atin din pagpili yung kapayapaan. Ano ho? Kasi po, maraming aagaw sa ating attention para mawala po yung kapayapaan. Ano ho? Pwedeng magkaroon ng emergency na pangyayari para mawala ka sa focus. Pero, makikita natin na napoprotektahan natin yung kapayapaan sa ating puso kung ito'y pipiliin natin. Amen? Kaya napakahalaga po ng mensaheng ito, kapayapaan mula po sa Diyos. So, salamat sa Lord dahil tayo po'y nananalangin sa Diyos. Habang nakakabit po ako ng gulong kanina, biglang dumating po si Kuya Per. At sabi niya sa akin, Pastor, ay huwag mo na ikabit yung reserba. Ipabobulcanize ko na lang itong gulong. Dadalhin ko sa bayan. At kaya purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos ay nagpapadala po ng destiny helper para maisakatuparan ang kanyang layunin at purpose sa ating buhay. Kasi alam po ng Diyos, maririnig nila ang mensaheng ito. Ano ho? Marami pong tao kasi ngayon ang nawawalan po ng kapayapaan. Dahil nasa mundo pa tayong ito, nakikibaka tayo, kung ikaw ay estudyante, ay nag-aaral ka, siyempre maraming assignment, maraming mga pinapagawa sa eskwelahan, at yun namang iba po, mga magulang, minsan ay nag-aalala, nangangamba sa kanilang mga anak, kung mga pan-tuition fee o yung kinabukasan. Pero kailangan natin yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Ano po? Kaya napakahalaga po nito. Sabi po rito sa John 14:27, John 14:27, ang nagsasalita po rito ay ang Panginoon Hesus. Sabi niya rito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito tulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Ang kausap niya dito, mga alagad. So, malaking bahagi po ng ating buhay at isang matibay na sandata kapag may kapayapaan tayo mula sa Diyos. Una, kapag kapayapa tayo, marami tayong magagawa. Kapag kapayapa tayo, nakakapag-isip po tayo ng tama. Kapag payapa po tayo, nagdadala din tayo ng kapayapaan sa maraming tao. Ano ho? So, sabi rito, how to maintain the peace of God in our life. Paano daw natin ito mapapanatili? Kasi nawawala po yan kapayapaan. Lalo na nga po pagka may mga hindi ka inaasahan na pangyayari. At ang isa pa po, gustong nakawin din ng dyablo yung kapayapaan sa ating puso. Ano ho? At yun ang kanyang goal John 10:10, pumatay, magnakaw, mawasak. Kasi pagka ang tao ay walang kapayapaan, nasisira ang buhay. Ano, nakakapag-desisyon ng hindi tama at nabibihag yun, nadidisip yun ni Satan. Pero pag payapa ka, ay nadidiscern mo pa rin yung mabuti at tama batay sa kanyang salita. Ano po? How to maintain the peace of God in our life. Number 1 po ay do the right things. Gawin daw po yung gawin natin ang tama. Ano ho? Siyempre, wala namang tama kundi salita ng Diyos. Kasi pagka salita ng Diyos, ang ginawa natin, safe tayo. Hindi lang salita ng tao, hindi yan salita ng pinaka-ma-influencean tao, o sino mang makapangyarihan na tao sa mundong ito, kundi ang salita ng Diyos ay, ito po ay kalooban ng Diyos na dapat nating gawin. Ano ho? Kasi ang salita ng Diyos, ito po yung manual ng ating buhay. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 3, verse 11,
Ang masama'y iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Binanggit dito yung salitang pagsikapan ang buhay na mapayapa. Ano po? Kasi po, ang bunga po kasi ng paggawa ng tama, kapayapaan. Amen. Bunga ng paggawa ng mali ay kabalisaan. Ako po, proven na po sa akin yan. Pagka nagkamali ako, wala akong kapayapaan. Naalala ko nung wala pa po ako sa Panginoon, ay kapag ka po nakakagawa po ako ng mali, wala akong kapayapaan. Minsan hindi ako makatulog sa gabi. Kaya lang, noon, wala pa akong relasyon kay Kristo, walang conviction para mag-repent. Pero ngayong tayo po ay may relasyon na sa Panginoon, nakita natin na napoprotektahan na po natin yung ating puso. Dahil pinoprotektahan din natin yung kapayapaan sa ating buhay. Meron pong isang negosyante na may-ari ng isang department store. May anak siyang kambal na lalaki na nagtatrabaho sa kanilang tindahan. Nung namatay ang tatay nila, ang nag-take over ay ang mga anak niya ng tindahan. Naging maayos ang kanilang operasyon. Hanggang isang araw ay may naiwan na $1 sa ibabaw ng cash drawer. Yung isang kapatid dahil may customer na pumasok at kailangan niyang asikasuhin. Ngayon, pagbalik niya sa kaha ay tinanong niya ang kanyang kapatid kung nakita nito ang $1 kasi nawala. Sabi ng kapatid, ay hindi, wala akong nakita. Pero ayaw maniwala ang kanyang kapatid at sinabi nito na hindi naman maglalakad na mag-isa ang $1 at lalabas ng tindahan. Inakasuhan niya ang kanyang kapatid hanggang sa nagkasagutan sila. Nag-away at humantong sa kanilang paghihiwalay. Hinati nila ang kanilang tindahan sa dalawa. Nilagyan nila ng pader bilang division. Sa loob ng 20 years ay hindi nag-uusap ang magkapatid. At ang kanilang away ay umabot sa kanilang mga pamilya, anak, kaibigan, at sa buong komunidad. Hanggang isang araw ay may huminto na isang kotse at bumaba ang isang mama na pumasok sa tindahan at kinausap ang bantay. Sabi niya, gaano ka na katagal dito sa tindahang ito? Sabi ng bantay ay, simula pa siya noong bata pa siya. Sabi ng mama, 20 years ago, 3 araw na akong hindi kumakain. Kaya dumaan ako sa likod ng tindahan na ito upang pumasok. May nakita akong $1 sa ibabaw ng cash drawer nyo. Binulsa ko ito at lumabas ng tindahan. Simula noon ay hindi ko nakalimutan ang ginawa kong pagnanakaw. Kaya ngayon ay pumunta ako dito upang humingi ng tawad. Alam niyo po, yung nagbabantay sa tindahan ay umiyak ng umiyak. Sabi niya, pwede ba ikwento mo din ang sinabi mo sa akin diyan sa nagbabantay sa kabilang tindahan? And then, sinabi nga ng mama ang nangyari. At sobrang nagulat siya dahil umiyak din yung bantay sa kabilang tindahan. At lalo pa siyang nasyak dahil nakita niya na nagyakapan at nag-iyakan sa harapan niya ang dalawang magkamukhang lalaking ito. 20 years po na nawalan po sila ng kapayapaan dahil doon sa maliit laang na bagay. Amen. Alam niyo po, na-realize ko, may mga masasakit na bagay sana na hindi na nangyari kung natututo tayong magmahal at magpatawad sa ating kaaway.
Sabi nga po sa Mateo 5:9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak po ng Diyos. Alam niyo po, sa personal kong testimony, sabi ko kanina, nung araw ay wala po akong kapayapaan, kaya nga po, glory to God, ito po yung pinapatotoo ko para sa kabutihan ng Diyos at ang Diyos ay nagbabago po ng buhay. Dahil nga walang kapayapaan ka, hinahanap mo sa paglalasing o sa mga iba't ibang uri ng bisyo. So, hinahanap mo yung kapayapaan na iyon. At ang pampatulog ko po noon, para makatulog lang ako sa gabi, kailangan na lasing na lasing ako. Kailangan ay ikaw ay blackout para makatulog ka. At paggising mo sa umaga, ay nandoon na nakalimutan mo na yung nangyari. Ano ho? Pero hindi po yun ang pamamaraan ng Diyos. Hindi po yung pamamaraan sa mundong ito. Ang kailangan po talaga ay meron tayong relasyon kay Kristo. Dahil pwede tayo makatulog sa gabi, bago tayo matulog ay manalangin tayo at magkakaroon tayo ng kapayapaan po sa ating pong puso. Ano ho? Kaya napakahalaga po nito. Ano ho? At sa mga nakikinig sa ibang bansa at dito po sa Pilipinas, sikapin po natin na yung tagapagdala po tayo ng kapayapaan. Ano ho? Kung kagaya doon po sa lesson na doon sa magkambal, sa magkamukhang magkapatid, 20 years sila na nawalan po ng kapayapaan. At hindi na po mahalaga kung sino ang tama at mali. Ang mahalaga, ikaw ang gumawa ng paraan para sa kapayapaan. Wala naman po exempted dito. Lalo na po yun sa mga nag-aaral. Minsan nabubuli po kayo sa eskwelahan. Yun namang iba sa atin, mga magulang, na pe-persecute tayo. Hayaan lang natin. Basta ginagawa pa rin natin yung tama at mabuti. Kahit po ako sa sasakyan, ako po yung nagmamaneho, may mga pagkakataon na may mga talagang kasama po yon. Papagalitin ka. Ano ho? Minsan ay may bubusina ng bubusina sa iyo sa likod na hindi makapag-intay, di ba? At meron naman biglang magkakat sa iyo. Ngayon, kung wala kang kapayapaan, ay pwedeng makadesisyon ka ng hindi maganda. Pero pagkapayapa ka, matututo ka magpasensya. At matututong unawain mo ang iyong kapwa. Kaya nga po, yun po yung number 1. Sabi po doon ay gawin natin po yung tama. Amen? So, number 2 na tayo. Sabi po rito, number 2, para mapanatili po natin ang kapayapaan sa ating puso, sa ating buhay, prayer with thanksgiving. Ano ho? Iba po kasi yung advantage ng nananalangin. Una, ang advantage po ng nananalangin, syempre, napapayapa ka. Sabi po rito sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, ang advantage po kapag kausap mo palagi ang Diyos, kapayapaan. Ang advantage po na palagi kang nagsusumbong sa Diyos, kinakausap mo ang Diyos, ay natututo ka magmahal sa kapwa. At ang advantage po na lagi kang nananalangin, nagpapasalamat sa Diyos, ay natututo tayo magpakumbaba. Kasi ang kausap natin ay Diyos eh. Yung Espiritu ng Diyos ay nananaog po sa atin. Kung ano po yung ugali ng Diyos,
nagiging ganun tayo? Kasi siya po yung ating kausap. No? So, sa Bible, tingnan niyo po, makikita po natin na may istorya sa Bible na yung isang karakter ay siya po ay kumakatawan sa walang kapayapaan. At yun namang isang karakter ay may kapayapaan. Ito po yung magkapatid din, ano ho? Kagaya po nung kambal kanina. Ito naman ay si Marta at si Maria. Di ba? Nung pumasok po ang Panginoon Hesus doon sa tahanan ng magkapatid, ay makikita natin na si Marta po ay naliligalig. Ano ho? Nababahala. Siyempre, pag naliligalig ka, wala kang kapayapaan. Pag nababahala ka, wala kang kapayapaan. Nag-aalala po siya. Nababalisa po siya. At nagrereklamo po siya. Kaya nga sabi niya kay Maria, Panginoon, hindi mo ba papupuntahin sa akin dito yung kapatid ko? So nagrereklamo na siya. At nagkukumpara siya. Para bang iniisip niya, bakit si Maria ay walang ginagawa? Amen? At nagdaramdam siya. Ano ho? At iniisip niya yung sasabihin ng tao. Ibig sabihin, kapag ang tao po ay walang kapayapaan, kagaya ni Marta, naliligalig, nababahala, nag-aalala, nababalisa, nagrereklamo, nagkukumpara, nagdaramdam, at nag-aalala siya sa sasabihin ng tao. Pero si Maria, na kumakatawan naman sa may kapayapaan, ang ginawa lang po ni Maria, umupo sa paanan ng Panginoon Hesus. Pangalawa, tahimik lang siya. Pangatlo, nakikinig siya sa sasabihin ng Panginoon Hesus. Pangapat, hinihintay niya ang sasabihin ng Panginoon Hesus. Anong sabi ni Hesus? Marta, Marta, naliligalig ka sa maraming bagay, pero pinili ni Maria kung ano ang mahalaga. At ito ay hindi aalsin sa kanya. Nakalagay po yan sa Lucas 10:42. Kaya po maliwanag na ang kapayapaan kapag marunong ka manalangit, magpasalamat. Kasi si Marta umupo eh. Amen? So, alam niyo po, pagka ikaw ay nire-recognize mo yung kahit maliliit na bagay. Kasi ang gusto po ng Diyos, simpleng buhay lang. Amen? Simpleng buhay na may relasyon ka kay Kristo. Amen? Minsan nga, pag sobra pa yung mga material na bagay, doon ka nag-aalala eh. Doon ka nangangamba eh. Hindi naman po lahat. Kita nyo po, minsan yung ibang tao, ang bodyguard po ay 10 sasakyan. May baby Armalite, merong M14, merong lahat ng high power ng baril ay dala-dala. Kasi nga po, ang tao walang kapayapaan. Pero yung tao may kapayapaan, kahit simple lang ang buhay mo, wala kang pinapangambahan. Kasi ginagawa mo tama. At ikaw ay nananalangin at nagpapasalamat. Pero may mga mayayaman din naman po na may takot sa Diyos, may relasyon sa Diyos, at may kapayapaan po sa kanilang puso. Kaya kapag may kapayapaan ka mula sa Diyos, hindi mo naman kailangan na ng gumamit ng tao para ikaw ay protektahan yung nag-iisa mong buhay. Mismong ang Diyos magpoprotekta po sa atin. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Siya po yung Jehovah Shammah. Pagka ikaw ay ginagawa mo ang tama, nagpapasalamat ka sa Diyos, nananalangin, kasama mo ang Diyos. Amen? So, praise God. Kapag po nyo itinuloy kasi maganda po kasi ang lesson dito eh. Pagka binasa nyo po yung Philippians 4:6 hanggang 12 po, napakaganda po na mensahe dyan. Napakaraming puntos dyan. Una, pananalangin, pasasalamat. Tapos pagdating po ng verse 8, pag binasa nyo po yan, dire-diretso, tamang kaisipan, right thinking. Di ba sabi doon ay, gawin nyo, ang inyong pag-iisip ay maging kapuri-puri, kagalang-galang, mga bagay na totoo, marangal. Ibig sabihin, ay meron tayong positive thinking.
Yung bang positibo ka, yung mga deklarasyon natin ay nagdadala ng kapayapaan, yung mga deklarasyon natin ay nagbabago ng buhay, at yung mga deklarasyon natin ay nagbibigay ng pag-asa. Ano, yun ang sabi ni Paul sa verse 8 Ano po? Yung tamang kaisipan. At pagka binasa nyo yung verse 9, ang sabi doon, isagawa nyo ang inyong mga natutunan, nakita sa akin. At ang kapayapaan ni Kristo ay maghahari sa inyong puso. Ang kapayapaan ng Diyos. Kaya kapag sinunod natin yung salita ng Diyos, may kapayapaan tayo. Di ba? Yun po ang sabi niya sa verse 9. Isagawa ninyo ang inyong mga natutunan. At ang kapayapaan. Kaya yung pagsunod sa Diyos ay nagdudulot ito ng kapayapaan. Tignan niyo po si Jonas. Dahil sinuway niya utos ng Diyos, wala siyang kapayapaan. Tapos, nagkaroon ng suffering. Nagkaroon po ng consequence. Di ba? Nilunok siya na isda. Pero nung siya naman ay magbalik loob sa Diyos, sabi niya, Panginoon, susunod ako sa iyo. Iniluwasan na isda. Amen. Kasi ganun po ang buhay Kapag hanggat hindi ang tao sumusuko sa Diyos, hindi niya talaga maranasan ang totoong kapayapaan. Makakaramdam ka ng panandaliang ligaya, pero panandalian lang ngayon. Pero kapag isinuko natin ang buhay natin sa Diyos, pangwalang hanggang kapayapaan yan. Amen? Hindi po sinasabi ng Biblia na kapag tayo naging Kristiyano, wala na tayong pagsubok. Sabi nga ni Pablo di ba? Pag binasa niyo po yung verse 11 to 12, sabi niya doon, naranasan kong managana, maghirap, mabusog, magutom. Pero sabi niya, natutuhan ko masiyahan. Ibig sabihin, ang mensahe po doon ay kontento. Kaya kapag marunong kang manalangit, magpasalamat sa Diyos, makukontento ka Kasi kahit maliliit na bagay, ma-appreciate natin. Napapasalamatan natin sa Diyos. Nakakapanalangin tayo na may pasasalamat. So, yun po yung pangalawa na makikita natin, manalangin at ng may pasasalamat. Yan pong Philippians chapter 4 ay laging binabanggit dyan yung kagalakan. Kasi, anumang panahon, anumang season, maging masaya pa rin tayo. At alam naman natin na kapag masaya tayo, payapa po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, panghuli na tayo. Ano po yung una? Para mapanatili natin ang kapayapaan. Number 1 po ay do the right things. Number 2, sabi po rito ay prayer with thanksgiving. Panghuli, sabi po rito, leave the control to the Holy Spirit. So, ang kapayapaan po kasi, bunga po ng banal na Espiritu yan. Amen? Ngayon, mapapanatili natin ang kapayapaan sa ating puso pag kontrol na tayo ng Holy Spirit. Amen? Ang realidad po niya, kaya maraming tao ang nawawala ang kapayapaan kasi namumuhay sila sa laman. Mas palakas po yung pitan ng laman. Hello. Tayo po, nasa laman tayo. Kaluluwa, espiritu, katawan. Nabubuhay tayo doon sa, makikita niyo po tayo, katawan niyo, kaluluwa, espiritu at katawan. Pero ang sabi po ng Biblia, dito po sa Galatia 5:16, sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Kahit tayo nasa laman, nasa physical pa tayo pero pwede tayo mamuhay ayon sa espiritu. At kapag tayo po ay nakontrol ng Holy Spirit, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Pero pagka ang laman kasi iba Pag binasa niyo po yung Galatia 5:19, yun po yung gawa ng laman. Di ba? Lahat doon, paglalasing, pangangalunya, lahat, pagkainggit, lahat ng, yun po yung gawa ng laman Pero, pagdating po ng Galatia 5:22, subalit ang bunga po ng banal na Espiritu, sabi po dyan, hanggang 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Di ba? Katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan.
at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So, siyam po yun na bunga po ng Banal na Espiritu, kasama po doon ang kapayapaan. At kasama din po doon yung katapatan. Ano ho? Sabi po rito sa Kawikaan 10:9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. So kapag ka po tayo namuhay ng tapat, may kapayapaan din. Ano ho? Kasi bunga din po ng Banal na Espiritu yun eh. At tutulungan po tayo ng Banal na Espiritu. Ano ho? By the grace of God, ay tutulungan niya tayo. Ano ho? Kasi ako naman po, dati po ay nabubuhay din po ako sa laman. Nung ako'y maipanganak sa spiritual, naranasan ko yung sinabi ni Jesus doon sa John 3:6-7, na sabi niya, ay pinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Sabihin yung laman, pinanganak tayo natin magulang, pero kulang yon. Hindi magaganap ang purpose ng Diyos sa buhay natin kung kapanganakan lang ang physical. Maraming tao po pinanganak lang sa physical. Kailangan gawin mo yung pinakamahalaga. Yung sabi doon ng Panginoon Jesus, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Ibig sabihin, kailangan natin ng kapanganakang espiritual. Kasi yun ang paraan para pumasok tayo sa langit. Diba? Sabi po ng Panginoon Jesus kay Nicodemo, maliban ng isang tao ay ipanganak na muli. Diba? Ang tinutukoy niya doon ay sa spiritual. Yun po, ang tawag po doon ay born again experience. Kaya kapag tinanggap mo sa Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, pinanganak ka sa Espiritu, tatatakan ka ng Banal na Espiritu. Diba? Ephesians 1:13, yun ang katibayan na ligtas tayo. Magiging anak tayo ng Diyos. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang pangalan natin ay nakasulat sa langit. Marami pong benepisyo. Kaya po, hayaan natin po na ang Holy Spirit po ang mag-control po sa ating buhay. Alam niyo po, nung dito po tayo magtatapos, ito'y patotoo ko lang, nung wala pa po ako kay Lord, namumuhay pa ako sa laman, wala pa po sa akin ang pag-control ng Holy Spirit. Binata pa po ako noon. Siyempre, marami akong barkada sa amin. At kung ano po ang maisipan namin ng mga barkada ko, ginagawa namin. Yung malapit po sa aming bahay, may mga alaga po yung manok. Ang ginagawa po namin ay sinusudyom namin. Noon po ito, alam ko po marami nakikinig. Ito ay nung hindi pa po wala pa ako relasyon kay Kristo. Kinukwento ko lang ito dahil pinagsisihan ko na naman po ito. At kapag ka po yung manok ay tinuka po yung mais, nilagyan namin sudyom yun, yung manok po ay hahanap na po yun ng makakanlungan at damputin mo na yon. Wala nang lakas yun. At ginagawa po namin pulutan. Siyempre nga, nasa lamang ka, may barkada ka, payabangan. At wala pa yung conviction ng Holy Spirit. Wala pa po yung conviction ng Banal na Espiritu na nagsasabi na huwag niyong gawin niya, mali yan. Wala ka pa nga relasyon kay Kristo eh. Na-realize ko po, naikukwento ko ito sa inyo, na-realize ko. Salamat sa Lord dahil nakita ko ang mga pagkakamali noon. Kasi nung tinanggap po si Jesus. Alam niyo po, nakarating pa yun sa kapitan, sa amin. Amen. Pero salamat kay Lord dahil nung makakilala po ako kay Lord, pinagsisihan ko po yun. At ako po yung nag-abroad. Nag-abroad po ako sa Saudi Arabia. Una ko pong kontrata ay, una ko pong punta sa Saudi, hindi po ako umuwi, 4 years bago po ako umuwi. Pero yung ako po ay may relasyon na kay Kristo. Pinagsisihan ko yung kasalanan ko. Tapos yung mga tao na alam ko nagawan ko ng hindi tama, pinagsusulatan ko. Hindi pa po uso yung cellphone noon. Hindi pa po uso. Pinagsusulatan ko. Yung iba, pinuntahan ko. Kasi noon po ay, ako po yung mini-mentor po ng pastor namin.
may conviction na sa akin Holy Spirit. Kasi ako yung pinag-o-opening prayer na tapos ay talagang in love ako kay Lord. At gusto ko talagang maging malinis ang puso ko yung unang encounter ko kay Lord. Kaya lahat ng ipinapaalala sa akin ng Banal na Espiritu na mali, ginagawa ko. Yung iba, sinulatan ko. Yung iba nga, pinuntahan ko pa eh. Talagang sabi ko, kaya ko lang nagawa yun noon dahil wala pa akong relasyon kay Kristo. So, humihingi pa ako ng tawad. Kaya kapag pala ikaw ay totoong tinanggap mo si Jesus, tinatanga ka ng Banal na Espiritu, kaya mo nang humingi ng tawad at magpatawad. Kahit mahirap pong gawin. Kahit para bang nakakahiya, pero nawawala po yung hiya. Dahil tinutulungan ka ng Banal na Espiritu. At ako po noon ay nag-abroad. Nung ako po umuwi, 4 years, bigla pong, pinagsisihan ko na yon yung ginawa po namin doon sa malapit sa aming bahay na yung mga alaga niya manok. Alam ng Diyos na pinagsisihan ko na yon, binigay ko na kay Lord. Dahil wala pa nga relasyon kay Kristo kaya ako nagawa yun Siyempre, ibinigay ko na kay Lord. Nung ako po'y pauwi na, nung ako'y nasa airport, naalala ko po, yung anak po ng may-ari ng mga manok ay custom police. Bigla pong nag-reveal sa akin ng Holy Spirit. Dadaan ka rito sa airport at nandyan yung anak nung kinuha yung manok nung araw. Bagaman pinagsisihan ko na yun, may kapayapaan sa puso ko, pero para nangamba rin ako. Sabi ko, Lord, sana hindi ko po makita. Pero ang galing ni Lord, gusto talaga ng Diyos, ayusin tayo Ayusin yung puso natin Dahil nakikita niya na yung puso natin, totoo tayo nagsisi. Grabe. Alam niyo po, yung iniisip ko nangyari. Nakita ko yung anak. Pero iba ang nangyari. Mali po doon sa iniisip ko. Yung pong custom police, malayo pa, nakatawa na po sa akin, nakangiti. Ako lang pala ang nag-iisip ng negatibo. Siguro nakalimutan na. Matagal na pong panahon yun At tuwan-tuwa po sa akin. Sabi ko, Lord, thank you. Mali pala iniisip ko. Tanungin niyo po ako, bakit? Kasi po, binigay ko na yung buhay ko kay Lord. At ang sabi po sa Kawikaan 16 verse 7, pag naging kalugod-lugod ka kay Diyos, kung ang buhay ng tao ay naging kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa Kanya makikipagbati. Sa ibang salin, kapag naging kalugod-lugod tayo sa Diyos, pati po kaaway natin ay maayos. Pero salamat po kay Lord dahil yung mga pangyayari po sa ating buhay, sabi po ni Rick Warren, walang nasasayang na karanasan. Kung ano po yung nangyari sa ating buhay, na noon ay wala tayong relasyon kay Kristo, pwedeng gamitin niya para sa ikabubuti natin. At pwede mong ipatotoo ng Diyos ay mabuti, nagbibigay siya ng kapayapaan. At yung panghuli, yung pong sa buhay Kristiyano, magiging overcomer po tayo pag control tayo ng Holy Spirit. Magiging undefeated Christian tayo pag control po tayo ng Holy Spirit. Ang pagsubok nandyan, ang tukso nandyan. Pero pagka control tayo ng Holy Spirit, ma-overcome po natin yan. Sa pamamagitan ng panalangin, kagaya ng pinag-aralan natin. Ang sabi po ni Jesus kay Pedro, kay Juan, kay Santiago, hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lang? Manalangin kayo upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Bumalik na naman si Jesus, natutulog na naman si Pedro, si Juan, at si Santiago. Yun, sabi ng Juan, manalangin kayo. Kaya po napakahalaga po sa isang buhay Kristiyano, yung mapanalanginin ka. Kasi pag nananalangin tayo, papayapa tayo. Control ka ng Holy Spirit Kagaya po natin na pag-aralan. At ang tagumpay po ay sa paggawa ng
mga bagay na isa-isa lang. Huwag kayong gagawa ng sabay-sabay na bagay sapagkat mawawala po yung kapayapaan. Ang resulta kapag ka po tayo ay control ng Holy Spirit na nanalangin, iginagawa tayo ng Diyos ang programa. Lunes pa lang, alam mo na ang gagawin mo sa buong linggo. I-guide ka ng Holy Spirit. Hindi po tayo mahihirapan. Yan po isa sa proving ko na po yan. Hintayin natin yung lagi tayong maging sensitive sa sinasabi ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Ang Diyos po ang kikilos. Pag sinabi ng Banal na Espiritu, umunawa ka, magpatawad ka, magmahal ka, tumulong ka. Pag sinunod natin yun po yung victory. If the Holy Spirit is with us, there is liberty. 2 Corinthians 3:17. So, yun lamang po ang may tuturo ko. 3, para po mapanatili ang kapayapaan sa ating buhay. Do the right things. Gawin natin ang tama. Huwag po tayong aalis doon. Pray with thanksgiving. Manalangin tayo. Minsan, nararamdaman mo sa sarili mo, parang hindi ko nadadama si Lord. Alam niyo po, huwag kayong babatay sa pakiramdam. May mga pagkakataon na parang nanlalata ka, nanghihina ka. Para bang pakiramdam mo, parang hindi ko nakasama ang Diyos. Huwag kayong babatay sa pakiramdam. May mga time na parang nanghihina ka. Simulan mo yung buhay mo sa, manalangin ka, magpasalamat ka. Lord, salamat po, nagising po ako. Salamat po, may magulang ako. Salamat po, may pamilya po ako. Salamat po, nakakapag-aral ako. Salamat po, may mga nagmamahal sa akin. Salamat po, may sasakyan ako. Salamat po, may mga kaibigan ako. Salamat po, subukan mo lang na ganun lang. Mamaya lalakas ka na uli. Lord, salamat po, kumakain ako ng 3 beses. Salamat po, nakakalakad ako. Nakakakita ako. Prayer na po yun. Kasi nung araw po kasi, akala natin ay pag hindi tayo kinilibutan, hindi na natin kasama ang Diyos. Huwag po tayong mabatay doon. Parang hindi ko naramdaman parang hindi ako nakuryente ngayon. Ang ating batayan ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag tayong mabatay sa pakiramdam. May pagkakataon po na parang nalulungkot kayo. Para bang na-stress kayo. Simulan mo yung manalangin, may pasasalamat. Maya-maya, malakas ka na uli. Magpapanibago kang sigla. Dahil ang nagtitiwala sa Kanya ay matutulad daw tayo sa walang pagod ng pakpak na agila. Amen? Marahil ngayon, nanghihina ka. Pasalamat ka sa Diyos, mag-pray ka. Makikita mo na ang resulta niyan. At yung Holy Spirit pa rin. Leave the control to the Holy Spirit. Siyempre, isang katuruan ito. Paano ba makontrol ng Holy Spirit? Paano ba mapuspos ang Holy Spirit? Protektahan lang po natin relasyon natin sa Diyos. Gawin natin ang tama. Ang Holy Spirit close sa atin. Sumamba tayo, kagaya ng ginawa natin. Manalangin, pasalamat. Andiyan ang Holy Spirit, di naman umalis sa Holy Spirit. Amen? Ang gusto lang niya, magpakontrol tayo sa Kanya. At para hindi po mawala yung kapayapaan, huwag tayong gagawa ng mali. Huwag tayong sasama sa mali. Huwag po nating kakampihan ang mali. Amen? Lagi po tayo sa tama. Ang kapayapaan ni Kristo ay maghahari po sa ating puso. God bless po sa ating po lahat. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you po dahil napakabuti mo po sa aming buhay at sa umaga pong ito, sa lahat ng nakinig, dito po sa lugar na ito, sa iba't ibang bansa, sa mga tahanan. Maghari po ang kapayapaan sa aming puso. Dahil
mula po nung tinanggap namin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay nasa amin na po ang kapayapaan dahil bunga po ito ng Banal na Espiritu. At lagi po namin gagawin yung tama na sinasabi ng salita ng Diyos sa aming mga desisyon. Kahit minsan ay mahirap gawin, kahit mayroong isasakripisyo, pero kung yun ang tama, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi ginagawa yung madali at convenient, kundi ang tunay na pag-ibig ay ginagawa yung tama, o Diyos. Kaya salamat po at lagi kaming mananalangin at nagpapasalamat. Hindi kami magrereklamo. May pagsubok man o wala, salamat. Sabi ni Pablo, natutuhan niya masiyahan. Mabusog, magutom. Natutuhan niyang tanggapin anumang sitwasyon. Ine-embrace po namin anumang season, anumang panahon. Ang mahalaga, marunong kaming yumakap ng hinaharap. Dahil, ang sabi niyo sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay gumagawang nagkakalakip-lakip sa lahat ng nagmamahal po sa inyo. Salamat sa mga pagsubok, salamat sa mga problema, salamat sa mga karanasan. Ang mahalaga, hindi kami bumibitaw sa inyo. Dahil ang Holy Spirit ang nakokontrol po sa aming mga buhay. Kung kayo po ay ngayon na nakadalo sa ganitong gawain, sa umaga pong ito, may pagkakataon pa. Ang grasya at habag ng Diyos ay para sa lahat. Hindi siya nagko-condemn ng tao. Sinasabi lang niya ang katotohanan. Tulad ko at marami pang nakakilala kay Kristo, tutulungan tayo ng Banal na Espiritu na i-guide sa kalooban ng Diyos. Magiging overcomer tayo. Mapapagtagumpayan natin ang mundong ito. Pagsubok, tukso, o anuman ang ginagawa ng kaaway para mawala ang kapayapaan sa ating puso, ma-overcome po natin ito sa tulong niya. Ang una munang step, suko natin ang buhay natin kay Jesus. Surrender life is a powerful life. Surrender life is a overcomer life. Surrender life is a conqueror life. Kaya kung bago ka, sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po ngayon pong umaga sa inyong salita. Inaamin ko, nagkamali ako. Salamat po sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sila po tumanggap sa inyo saan mang probinsya, bansa sila naroroon. Dalangin ko po, i-bless nyo sila at patuloy sila na gabayan nyo. Magkaroon sila ng mga church sa dadaluhan, mga magme-mentor sa kanilang kapatiran upang sila ay lumago sa inyong salita, matutong manalangin, sumamba at magpuri at lumalim ang relasyon sa inyo. Bless nyo sila at ang kanilang buong pamilya. Sa lahat po na nakinig ngayon pong umaga, pagpalain nyo sila ang kapayapaan na maghari sa kanilang puso, sa kanilang pamilya. At dalangin ko po na iligtas sila sa anumang uri na aksidente sa kanilang buhay, araw-araw. Lalo na sa mga estudyante na umaalis sa kanilang tahanan. Kung paano sila ligtas sa aalis, ligtas niyo po ibabalik. Sa pambabang sasakyan, magayon po mga nagtatrabaho, sa barko, sa aeroplano, o sa mga kumpanya, iligtas niyo sila sa anumang uri ng aksidente at sakuna. At kung paano sila umaalis sa kanilang tahanan, ligtas din niyo po ibabalik. Yung mga pangarap po ng magulang sa kanilang mga anak para magtapos ang pag-aaral, magkakaroon po ito ng kaganapan. Ang mga kabataan ay pagpapalain niyo at magiging pagpapala sila sa kanilang pamilya. Sila po yung mga future leader ng simbahan, ng gobyerno, ng mga private sector, at magiging mabubuting magulang sila. Time will come. Bless din niyo po ang kabuhayan ng bawat nakinig ngayon pong umagang ito. Lahat ng resources nila, OFW man sila, negosyante man sila, magsasaka man sila, o anumang kanilang mga resources, sa government man sila, employee, pagpalain nyo. At we speak promotion sa kanilang buhay. Thank you po. At kami po'y binigyan nyo ng kapayapaan ngayong umagang ito.
at maging tagapagdala din kami ng kapayapaan sa lahat ng mga taong makasalamuhan namin, sa aming kaibigan, kamag-anak, kakilala, especially sa aming pamilya. Vessel of peace po kami dahil si Kristo na po naghahari sa aming puso. Thank you. Salamat sa karanasan. At hindi pa kayo tapos sa amin. Marami pa kayong magagandang bagay na gagawin sa aming mga buhay. We are blessed. We are anointed. We are appointed. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas mula sa aming Pangulo hanggang sa mga barangay official. Ang 7 billion tao sa buong mundo, i-bless niyo. Kung paano niyo kami niligtas, yan po ang panalangin namin sa lahat ng tao. Dahil kayo Diyos na hindi po nagtatangi ng tao, kung paano niyo kami kinahabagan, ngayon din po ang gawin niyo sa kanilang lahat. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.